kwento ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kent. Taong 2005, Maynila. Ayon sa kabayan nating si Kent, nung mga panahon na nabubuhay pa si Lolo Michael niya, ang palaging sinasabi ni Lolo Michael, wag na wag daw niyang papakialaman yung kahon na nasa ilalim ng higaan. Etong si Kent kasi, sobrang makulit na binata. Lahat ng bagay gusto ine-explore, hindi niya pinaniniwalaan yung mga bagay kapag hindi nakikita ng mata niya. Samantalang itong si Lolo Michael niya, palagi niyang nakikita na nagdarasal. Worse, nagsasalita mag-isa na parang merong kausap. Nung una, akala ni Kent, wala lang. Hanggang sa umabot sa punto na nakakarinig siya ng patitinis na boses. Maliliit na boses na kausap ng lolo niya. Fast forward, nung namatay si Lolo Michael, ilang buwan na wala sa isipan niya yung kahon. Hanggang sa snap, naalala niya bigla. So dali-dali siyang pumunta dun sa ilalim ng higaan ni Lolo Michael. Pagbukas niya nung kahon, isang itim na tangkay daw yung laman nun, o isang itim na bagay, o mas kilala sa katawagan na dignum. At magmula daw, nung nakuha niya yung bagay na yun, palagi niya na rin naririnig yung maliliit na boses, lalo na sa pagtulog niya. Pero ang kapalit nun, mga kabayan, sa tuwing naririnig niya yung mga boses, sa tuwing pinaparamdaman siya, kinabukasan merong mabuting balita. Either nagkakapera, natatanggap siya sa mga bagong projects, may dumadating na biyaya. Kayo ba, mga kabayan, may mga ganyang uri ba kayo ng kwento na pamana na mga nakakatanda na merong tinatagong lihim? Kung gusto nyo ma-feature yung kwento nyo, mga kabayan, i-comment nyo lang dito. Pipili kami ng next story na ipepresent.